Ano yan, Kent, yung sunod? Oh, bukod kay Harry Roque na naresto na, si Sara Duterte makukulong daw ng 20 years? At meron na itong patawag sa English, summon. Summon or subpoena. Magkaiba ang subpoena, magkaiba rin ang summon. Spelling pa lang, di ba? Magkaiba. Pero pareho po sila na may kaugnayan or connection pagdating sa mga kaso. Summon, subpoena, pareho lang ang function, magkaiba lang ang meaning. So ito po mga kababayan, good news po ito para sa mga loyalistang galit kay Inday Sara at bad news para sa mga DDS na bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit, no? At mga banyakis, mga patay gutom, mga walang pera, mahihirap, pango. Ito po mga kababayan. Pakinggan nyo po mga kababayan ang balita. Billionaire News Channel po ito. Credit to the owner of this video. Ng kasong qualified human trafficking kaugnay. Gumugulong na ang reklamong grave threats at inciting to sedition na isinampa ng NBI laban kay VP Sara. Ipinatawag na kasi siya ng piskalya. Ano naman kaya ang naging reaksyon ng bise sa panibagong hamon na ito? Yan ang agenda report ni Hannah T. Nakatanggap na ng summons si VP Sara mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa bise, na-receive niya ito kahapon at may kaugnayan daw ito sa sinampang reklamo ng NBI laban sa kanya. Una nang nagrekomenda ang NBI sa DOJ nitong Pebrero na sampahan ng reklamong grave threats at inciting to sedition ng VP dahil sa mga binitawan niyang salita noong Nobyembre sa isang online briefing tungkol sa supposed kill plot laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Di pa dinetalye ng bise kung may balak ba siyang sumipot sa summons at wala pang opisyal na pahayag ang Office of the Prosecutor. Kung uusad ang mga kaso, umaabot sa 12 taong pagkakakulong ang parusa sa kasong grave threats ayon sa NBI. At dahil online ito ginawa, pwede itong ituring na paglabag sa Cybercrime Prevention Act dahilan para tumaas ng isang antas ang parusa. Ang penalty naman para sa inciting to sedition umaabot sa 4 hanggang 6 na taon. Patay! Si VP Sara ang kauna-unahang bise ng Pinas na nirekomendahan ng NBI na sampahan ng reklamo. Una nang sinabi ng DOJ na sakaling umusad ang kaso, chance na ito ni VP Sara para malinis ang kanyang pangalan. Magkatulad daw sila ni dating presidential spokesperson Harry Roque na sinampahan na ng DOJ ng kasong qualified human trafficking kaugnay ng Pogo. Hindi na tayo nagugulat, no, na merong case na kinain kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque, dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. Binakapan na rin ng bise ang findings ng komite ni Senadora Amy Marcos na paimbestigahan sa ombudsman ang ilang opisyal ng gobyerno kasama si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla dahil sa posibleng criminal at administrative liabilities nito sa pag-aresto sa kanyang amang si FPRRD. Kaya nag-hearing sila kanina, 'di ba, mga kababayan, patungkol kay PRRD. Paimbestigahan yung mga sangkot sa pag-aresto. So ngayon, mga kababayan, eto na. Diyos ko po, 12 hanggang 13 taon ang grave threat. Magiging 12 taon ang pagkakakulong dito sa grave threat niya kay Martin Romualdez, Liza Araneta Marcos at PBBM. Ngayon sa online niya ginawa, sumadagdagan ng isa. So magiging 13 years. Ito namang inciting to sedition ay 4 to 6 years. So magiging 19, kulang-kulang 20 years ang pagkakakulong. Matapos na lang ang termino, hindi pa rin laya. So ngayon mga kababayan, alam naman po natin na pinangunahan na po ni Amy Marcos si Sara Duterte. Ang sabi nga ni Amy ay si Boying ay tinalaga para ipakulong si Sara, sabi ni Amy. Napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon.
Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, Pati ikaw. baka pati ako. Pati ikaw Yan talaga. ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Pinuking ko ang pinagdududahan ni Senator Amy Marcos ang appointment ni Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Suspecha niya, planchado na talaga niya ang plano na mapakulong si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balita niya, si Dave Ayan Apuna. na. Naku. Bago pa man italagam ombudsman si Justice Secretary Boying Rimulya, natunugan na raw ito ni Senator Amy Marcos. Si Senator Amy ang nagsampa ng kaso kay Rimulya, kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patay. Kalaunan, ibinasura rin niya ng ombudsman. Nako. Kasi nag-tumbling ang ombudsman. Pag-tumbling para i-dismiss yung mga kaso. Dismiss ka agad, lahat baseless. Pagkatapos mag-issue ng clearance. Talagang kinakala ng todo-todo. Tingin ng senadora, pinaplano talaga ang pagpapakulong kay VP Sara Duterte. Mukhang planchadong-planchado na. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako yung Plan B, diretso na tayo sa Plan C. Planchado na ang lahat. Naninindigan naman ng Malacanang sa pagkakatalaga kay Rimulya bilang ombudsman. Hindi raw ito para tugisin ang mga kalaban sa politika. There's always a process and a very stringent process required under our constitution, and then Secretary Remulla went through that process, no, and he was vetted by the JBC and appointed by the president. So I don't believe there is basis to that concern. At the end of the day, after the president receives the recommendation from the JBC, it's still the decision of the president. Ang Liberal Party, umaasang hahabulin ni Rimulya ang mga korap. Patay. Nakabantay daw sa mga kilos ng bagong ombudsman. Si House Infrastructure Committee Co-Chairperson Terry Ridon, naniniwalang mapapatatag ng So kita nyo mga kababayan, ang Liberal Party, sino ba yung mga nasa Liberal Party? Risa Ontiveros, Kiko, Bam, Leila de Lima, Chel Jokno, lahat, no? Marami-rami mga kababayan na Liberal Party ng mga politician na nasa taas ngayon ay nakasubaybay at take note mga kababayan sa hindi po nakakaalam. Ang advisor daw ni Boying right now ay si dating senador at ngayon congresswoman ng ML Party List, Representative Leila de Lima. So, huwag na kayong magtaka. Matalino versus matalino plus matalino, tiklo ang mga mangdurugas. Nako po, mga kababayan. So, kitang-kita nyo po. At mga kababayan, hindi na po tayo magtataka kung makukulong po si Sara. Bakit? Kasi nga, ang sabi ni Amy noon, nag-ala Madam Auring kasi siya. Bakit ko nasabing nag-ala Madam Auring siya? Nahulaan niya na si Boying ang gagawing ombudsman. So, alam ko na si Amy, kulang na lang bangs, Madam Auring na. At kung kita niyo naman si Amy, hindi pa ibinalita ay nauuna na. Ngayon, kulang na lang magpagawa siya ng bangs, mukha na siyang si Madam Auring. So ngayon mga kababayan, ay nahulaan nga niya na ang sabi daw ay gawin daw ombudsman si Boying para ipakulong si Sara. So sa mga hindi po nakakaalam, may rason nga ba si Sara na makulong? Siguro mga kababayan, sabi nga ni Amy Marcos na kung may anomalya man, talagang makukulong. Yeah? Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dahil-dahil niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi so, sabi ni Amy, maraming kaso si Sara, tad-tad, isang katerba, isang katutak na kaso. So, hindi daw natin masasabing walang pananagutan kasi maraming nakatenga. So, ngayon, mga kababayan,
si Amy mismo, pinatunayan niya at hindi natin pwedeng sabihing fake news si Amy kasi yung sinabi niya si Buying maging ombudsman, nagkatotoo. So dito sa kaso na sinabi niya, kumbaga, ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sa katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa Hello po, Sir Jaime 2023 Kembao. confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. So, hindi makaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan ito ng todo-todo. Kumbaga, hindi makaligtas kung may anomalya man. Kumbaga, maimbestigahan ito ng todo-todo. Nako po, mga kababayan. Ayan na nga ang sinabi ko sa inyo, mga kababayan. Isa pa yan, mga kababayan. Ngayon, ito. Bukod dyan, mga kababayan. Alam na ni Sara na tadtad siya ng kaso, mga kababayan, nangarap pa or nangambisyon pang papalit kay PBBM. Handa na daw siya. Ready na daw siyang pumalit, mga kababayan. Pakinggan ninyo ha. Kung ready na ba si Sara, ito po, pakinggan ninyo. Paglabag sa konstitusyon ang pagpayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa budget insertions ayon kay Vice President Sara Duterte. Pero wala raw siyang balak maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Pero handa raw siyang palitan si Marcos kung kakailanganin. Nakatutok si Sara Ilomen Velasco ng GMA Regional TV. Kita ninyo? Handa daw siyang palitan si PBBM, di ba? So, sa mga DDS na nagsabi dyan na si Sara nakabarong na kinontent natin dito, ang sabi, fake news daw tayo, hindi totoo. Mismo si Sara na ngayon ang nagsalita. Ready na daw siya. Handa na daw siya na pumalit kay PBBM. Ito ha. Para kay Vice President Sara Duterte, wala nang kwestiyon kung sangkot si Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng budget insertions sa General Appropriations Act o GAA. Hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Sinasabing naging daan ang mga budget insertions kaya napondohan ang mga flood control projects na kalaunan ay nadiskubreng substandard o mga ghost projects. Sabi ni Sara, mga kababayan, hindi na daw tayo magtaka na sangkot si PBBM kasi pumirma daw si PBBM dyan sa GAA. Ganito yan, Sara. Paano mo nasabing sangkot si PBBM dahil si PBBM ang pumirma sa GAA? Bakit? Alam ba ni PBBM na hindi gawing proyekto? Alam ba ni PBBM na kukunin lang ni Undersecretary Bernardo, kukunin ni Chis Escudero, kukunin ni Bong Revilla, kukunin ni Jinggoy, kukunin ni Joel? Kaya sasabihin mo na alam ni PBBM at sangkot siya dyan? Si PBBM, natural pipirma kasi siya ang Pangulo. Hanggat walang pirma ang Pangulo, bagsak ang ekonomiya. Yan dapat ang nasa isip mo, Sara. Hindi yung porket ngayon na bisto na ang flood control na merong maraming project na hindi natayo, merong mga project na substandard, si PBBM ay dawit. Take note, Sara, mas maraming mga project ng DPWH na hindi natatayo. Bakit? Sa panahon ng tatay mo. Hindi po sa administrasyon ni Marcos ang mga flood control na hindi nakatayo. Sa 100%, 20% lang na mga flood control sa administrasyon ni Marcos ang hindi nakatayo. Pero 80% sa administrasyon ng tatay mo, yun ang pinakamarami. Bakit mo isisi ngayon kay PBBM na si PBBM ang pumirma? Take note, 2016 onward, bilyonaryo na ang mga Diskaya. Bilyonaryo na ang Guardiola. Bilyonaryo na ang mga Ko. Bilyonaryo na ang mga Gonzales. Diba? So bakit mo sisihin si PBBM? Sa 100% project ng DPWH, 80% sa administrasyon ng tatay mo, napakarami po.
ng mga substandard ghost project. Mismo yung tatay mo ang nagsabi na alam niyan at iniimbestigahan niya ang mga kickback at mga SOS for the boys dyan sa DPWH. Pero may ginawa ba ang tatay mo? Wala. Nga. Merong pondo ang ombudsman na anti-corruption fund na nagkakahalaga ng 15 billion. Saan napunta? Sa administrasyon ng tatay mo, ibinigay niya kay Samuel Martires noong 2018. Saan napunta? Yung pondo na 15 billion for anti-corruption. Nagamit ba? Itinalaga ninyo na Czar of Anti-Corruption si Greco Belgeca. May naipakulong ba siya? Sa administrasyon ng tatay mo, meron bang isang korap na napakulong? Si Manny Pacquiao na nagsabi ng totoo na imbestigahan ni Digong ang administrasyon niya kasi lahat halos ng ahensya ng gobyerno, puro korap. Ang sabi pa ni Digong kay Manny Pacquiao, eto, mga kababayan. Kita nyo ha? Eto tayo, mga kababayan. Kasi si Sara ganyan eh. No, dito tayo ha. Ang katotohanan, May mga ebidensya tayo. Eto, Digong. DPWH. Kurap. Alam ni Digong yan. Diyos ko naman. Eto. Itong engineer na I mentioned, just for good mission. They are the same. I do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the congressman. It so happens that your name was cropped up during an investigation. Alleged Bagman is the district engineer. Has been staying in position for at least 10 years. Secretary Mark issued an order for the transfer of the set. Next week, we're still investigating DPWH. DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Alam pala ni Digong eh. Diba? O bakit ngayon, Sara, ang sisihin mo si PBBM? Sa administrasyon pa lang ng tatay mo, 3 years pa lang si Digong ditong nakaupo. Ang sabi niya, alam ko ang estratehiya dyan sa DPWH, lalong-lalo na sa mga district engineer. So may nakulong? Wala. Nga. Pangalawa, Sara, bakit si PBBM ang sisihin mo? Tignan mo ang nangyari sa Cebu. Ulitin ko. 2019, panahon ng tatay mo yan, presidente pa siya dyan. 26 billion flood control project ng Cebu. Ang gobernador si Gwen Garcia, DDS. Ang gobernador ngayon si Pam Baricuatro, DDS. Ang presidente, DDS. Bakit kasalanan ni Marcos yan? Nilunop ang Cebu. Binaha sila, nilamon ng putik at tubig. Bakit kasalanan ni PBBM? Diba? Kita mo yan? Ngayon, sasabihin mo, alam ni PBBM? My God. Diba? Kung meron mang managot dito or may accountability patungkol sa mga proyekto na mga substandard, ghost project, or hindi talaga na kita, binulsa ng mga kontraktor, hindi po si PBBM, mismo yung tatay mo. Sa 100% project ng DPWH, 20% lang kay Marcos. Na may substandard, may ghost project, may hindi natayo or hindi nagawa. Pero sa tatay mo, 80% lahat yun lagapak. Saan ka nakakita na ibibida mo ang Build program for the Duterte Golden Era Legacy? Nagtayo ka ng tulay, bumagsak. Nagpatayo ka ng riles na daanan ng tren doon sa may Bicol, tumagilid. Ang hina pa ng tubig, bumigay na ang tulay. Kita nyo yan? Kadalasan sa napakaraming project kay Mark Villar, nandun sa subdivision ng mga Villar, kalsada, flood control, at kung ano-ano pa nandoon na almost 18 billion bumagsak doon sa mga negosyo nila. Diba? Bakit kasalanan ni PBBM? Diba? At ito pa, mga kababayan, ang hilig nilang
magdikta, magdemand kay PBBM, magpa-hair follicle test ka, magpa-drug test ka, kasi para malaman ng taong bayan na adik ka. Pero alam nyo, nung panahon na si Digong ang presidente, tinanong si Harry Roque kung okay bang magpa-drug test si Digong o kailan magpa-drug test. Alam nyo ang sagot ni Harry Roque? Pakinggan nyo. Kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam. Ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Oh, kita ninyo? Ha? Nung itinanong ni Eden Santos ng NET25 kung kailan daw po magpa-drug test ang mga Duterte, ang sagot ni Harry Roque, si Digong po ay presidente, halal ng taong bayan, wala po kahit sino ang pwedeng magdikta sa kanya o mag-utos sa kanya, magpa-drug test siya. O bakit ngayon kay PBBM panay kayo demand? Nya? Bakit ngayon panay kayong kuda? Diyan, kita niyo mga DDS, alam ko naman na mga bubo kayo, pero hindi kayo bungol. Diba? Alam ko na mga bobo kayo pero hindi kayo bungol. Bakit hindi nyo balikan yan? Ngayon sasabihin niyo, ang hilig mong mangalkal, ang hilig mong mambukas ng mga lumang baul. At least kahit sabihin nating luma, pero gold. Old is gold. Diba? Diba? Kung kayo ang nasa power, ayaw nyong sumunod. Pero kung ang kalaban nyo ang nasa power, gusto niyo kayo ang nasusunod, di tumakbo kayong presidente. Simple lang naman yan eh. 'Di ba? Simple lang yan. Para masunod kayo ang mga gusto ninyo, di sana tumakbo kay presidente, kayo na lang umupo. 'Di ba? Katulad nito, mga kababayan, meron pang isang tinanong. Yung isang tinanong, tignan nyo, ito, isang vlogger na bobo, Matagal nang guilty si Marcos. Doon pa lang sa mga sinabi ni Jaime Marcos, matagal nang guilty si Marcos sa pagdodroga. Ngayon, ibahin na natin. Hindi na hair follicle test ang ating ipinawagan. Ang ipinawagan natin ay ikulong ni Marcos yung mga pinakawalan niya ng mga drug lord at magpakulong siya ng mga drug lord. Kasi hindi na daw magpa-hair follicle test, follicle test. So, ipakulong daw ni PBBM yung mga drug lord na pinakawalan. Sinong drug lord po ba ang pinakawalan? Magsabi kayo ng isa, sinong drug lord na pinakawalan ni PBBM? 'Di ba? Alam niyo ito mga DDS vlogger, wag niyo nang i-manipulate yung utak ng mga DDS na alam naman nating bobo yan, pero hindi mga bungol yan. Kasi kahit mga bobo yan, pag sinabi ko, naririnig nila, ma-realize nila yan. Kasi kahit bobo sila, may utak pa rin, kunti nga lang. Ganito, mga kababayan. Nung panahon ba ni Digong, may narinig ba kayong may nakulong na drug lord? Nung panahon ba ni Digong, may narinig ba kayong namatay na drug lord sa Mega Manila? Merong namatay, si Parohinog at si Espinosa. Kasi hindi nila yon ka-tribes. Hindi nila kaprat. Hindi nila yun mafia, kaya tinumba. So ngayon mga kababayan, tanong ko lang, G. Guevara, sino po bang drug lord na pinalaya ni PBBM? Huwag mong sabihin si Laila de Lima. Naku, makasuhan ka niyan. Sino po bang drug lord na pinalaya ni PBBM? Huwag mo sabihin si Laila de Lima. Si Laila de Lima acquitted. At mismo inamin ni Kerwin Espinosa na inipit siya at inutusan siya ni Bato na idiin si de Lima. At baka nakalimutan ninyo sa Quadcom. Inamin ni Jade Mabilog na pinilit siyang pauwiin ni Digong sa Pilipinas para ituro si Marojas at si Franklin Drilon na drug lord para may rason na ikulong si Marojas at si Franklin Drilon. May ebidensya din tayo niyan, mga kababayan. Alam niyo mga DDS vlogger, mga wala kayong delikadesa, wala kayong mga credibility. Yan ang totoo. Ang hilig niyong magbitaw ng salita ng mga wala kayong proof. Katulad niyan, ang sabi ni G. Guevara, ipakulong ni BBM ang mga pinakawalan niyang drug lord. Magbigay ka na kahit isang pangalan lang kasi mahirap na salita yung sabihin mong mga, pero hindi mo alam kung ilan sila. Di ba? Nako, mga DDS vlogger, kahit magdebate tayo, hindi kayo mananalo sa akin. My God.
Sabihin ninyong mga, tapos wala kayong ebidensya. Magbigay kayo ng ebidensya. Sino yung mga na yun? Kasi pag sinabi nating mga, more than 1, 2, 3 yan. Mga eh. Diba? Alam nyo, hindi naman ako nagtaka kung bakit ang mga vlogger ng DDS ay mga bobo. Kasi si Sara ganun. Fake news din. Kita nyo anong sabi ni Sara? Si Lisa daw sangkot sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Kasama daw ni Lisa si Paulo Tantoco na namatay sa isang kwarto. Paano nangyari na kasama ni Lisa sa isang kwarto si Paulo Tantoco, iiba naman ang hotel ni Lisa, iba ang kwarto ni Paulo Tantoco? Pangalawa, paano mangyari na kasama ni Lisa ang namatay si Paulo Tantoco, mas naunang umuwi si Lisa, nahuli sila Paulo Tantoco? Paano mo masabing kasali si Paulo Tantoco sa grupo nila Lisa, party ba siya ng Malacanang? Diba? Tapos ngayon, nung tatanungin mo, may ebidensya ba? Walang maipakita. Bakit? Naniniwala siya doon sa isang baklang dinchis na kulot-kulutan, kunwari, pero kalbo naman pala. Diba? Katulad kay Harry Roque, hindi daw na-aresto, pero kusang sumuko. Paano ka kusang sumuko? Idinampot ka sa bahay mo. Ano yun? Tangahan lang? Nung narinig mong pinablock yung passport mo, kusa kang pumunta sa immigration? Huwag kami, Roque. Yan ang mahirap sa inyo. Kaya nga kadalasan sa mga nagtatanggol kay Sara at sa mga DDS, ang kaso, citing to sedition, inciting to sedition. Alam nyo ba ibig sabihin ng inciting to sedition? Mga rebelde. Kadalasan sa mga kaso nila. Tingnan nyo si Boy Lighter, pagod na. Di ba? Pagod na. Ayaw nang tumulong sa rally. Bakit? Nagrarally daw siya, tapos yung pinagtanggol niya nasa Jollibee, nasa SM, namasyal. Siya nabilad sa init, nabugbog, napalo, nabato, nakasuhan. Tapos yung nakasuhan, hindi man lang daw siya tinulungan. Bakwet. Back agad. Tanggal. Nagbalik loob na. Kita ninyo? Diyos ko naman. Diba? Ito pa si Joel Valdez. Naku, huwag ka na maganyan-ganyan, Joel. Kasi yung pangalang Joel narinig ko, magnanakaw. Magnanakaw ng pera sa DPWH. Yung pangalang Joel, yung sinasabing santo, malinis ang pangalan. Oh my God. Joel is Lord. Diba? Alam nyo, sa totoo lang mga DDS, kung talagang matatapang kayo, ulitin ko ha. Maglagay kayo ng totoong mukha ninyo dyan, tas totoong pangalan, para pag pinutang ina ninyo, mga putang ina ninyo, pwede kayong magkaso sa akin. Paano kayo magkaso kung wala naman kayong pangalan? Nasasaktan na lang kayo nung namura ko, di ba? Wala kayong balik. Habang natagal kayo nag-comment at nanood sa akin, kumikita ako. Di ba? Kita ninyo, mga kababayan? Yun. Kaya kayong mga DDS, isa lang ang masasabi ko. Mga wala kayong delikadesa, mga wala kayong credibility, mga immoral. Alam niyo yung ibig sabihin ng immoral? Yung Panginoon, tawagin ninyong bullshit, tawagin yung stupid. Anong tawag sa inyo? Mga immoral. Diba? Mga iriis. Diyos ko, mga walang pinag-aralan, mga bobo, mga tanga-tanga. Minsan may nakikita ako, abogado, naging DDS. Tapos, kalaunan, naging loyalista. Kita nyo? Ako tanggap ko, napapalamura ako, pero may rason. Sino ba namang hindi mapamura? Sino ba namang hindi mapamura? Nakita mo nang nakulong sa dahig, sasabihin mo walang kasalanan. Kung walang kasalanan, ba't siya nakulong? Diba? Ang bababa ng quality ng pang-iisip, low IQ. Kita nyo yan, mga kababayan? Bakit ko nasabi na ang bububo ninyo at mga immoral kayo? Yung tao na tinawag na stupid ang Panginoon, ginawa ninyong santo na itinulad nyo kay Hesukristo na nagtiis daw sa kulungan at handang mamatay, putang ina. Hindi nyo alam, mamamatay tao yun, kaya nakakulong. Tapos sasabihin, walang kasalanan si Tatay Digong. Putang ina, kung walang kasalanan, bakit siya nakulong doon at hindi makauwi? Sige nga, paki-explain mga DDS. Kung walang kasalanan si Digong, bakit siya naipit doon at mamamatay at hindi makauwi? Explain, DDS, explain. Diba? Ganun lang kasimple.
Kung hindi ka ba naman tanga tulibagbak yung utak mo, buang na pistingyawa, kung hindi ba naman kayo mga praning, kayo yung mga totoong bangag. Bakit? Alam nyo sa Bisaya, yung bangag, butas yan. Butas lang. Tapos pag sinilip mo, ganun lang, butas lang siya. Yun yung bangag. Sa Tagalog, praning. Bangag, praning. Kayo yung totoong bangag. Bakit? Saan kayo nakakita na sabihin ninyo walang kasalanan pero nakulong? Saan kayo nakakita na isang taong ipagtanggol mo yung tao na abogado, piskal, mayor, presidente, pero nakulong? Sige nga. Paki-explain mga DDS kung talagang matalino at may utak kayo. Tandaan ninyo si Kent lang ito, nasasaktan na kayo. Paano pa yung iba kung may katulad sa akin, may vlog din, tapos magsalita ng ganito, edi mas lalo kayo nang gagalait eh. Di ba? Saan ka nakakita? Tatawagin mong tatay si Digong pero hindi kayo magkamukha ni Sara? O hindi ba kayo tanga? Di ba? Tatay Digong, do, ne. Tatay Digong, do, ne. Tapos pag idikit mo yung mukha mo at mukha ni Sara, putang ina, hiyang-hiya. Hindi magkahawig, tapos tawagin mong tatay. Sa bagay, pwede naman. Si Digong kasi manyakis eh. Di ba? Ma'am Arlene Pabulaan, maraming salamat po. At pa-shout out Ken kay Jude Anthony Avilgas. Ay maraming salamat po Ma'am Arlene Pabular sa yung super chat. Thank you so much. 'Di ba? Ano na mga DDS? Alam nyo huling-huli na kayo magsisinungaling pa rin. Yeah? Parang si Harry Roque. Hindi daw siya na-aresto, kusa daw siyang sumuko. Ano 'yon? Kusa kang pumunta sa immigration? Anong ginawa mo diyan sa airport? 'Di ba? Tatay niya, tatay mo, tatay nilang lahat. Bobo. Yeah? Yan yun. Ay, nako. Alam niyo, sa totoo lang, pasensya kayo mga kababayan kung bakit halos araw-araw tayo nagbumura. Sa tingin niyo ba, kung kayo ang nasa sitwasyon ko mga kababayan, kakamping, loyalista, dilawan, pinklawan, tanungin ko kayo, hindi ba kayo mapamura sa araw-araw kayong nagbablog, tapos may mga DDS na ewan ko sa mga DDS, may nakain pa kaya yan sila? Marunong kaya yan sila magbilang ng sukle? Paano kaya nila pinapa-born and raise at pinapalaki yung kanilang mga anak? Kung bubo ang magulang, bubo ang nanay, bubo ang tatay, paglaki ng anak, bubo rin. Anong future nun? Diba? Alam nyo, ang unang sakit ng mga DDS, ganito. Yung ipagtanggol niya kahit mali. Diba? Kasi bubo nga. Pangalawa, ang lakas-lakas nilang magbigay ng trivia pero walang ebidensya kasi bobo nga. Tapos, pangatlo, kahit sinampal na ng katotohanan, ipaglaban pa rin nila na tama sila. Kasi bobo nga. Di ba? Tapos, kapag nileksyonan mo, binigyan mo ng advice, ikaw pa yung mali. Kasi bobo nga sila. Di ba? Tapos kita mo, yung isinigaw nila dyan ng almost 8 months, kung itinanim nila yan ng kamuting kahoy 10 puno, ang isang kamuting kahoy na umuunod yan, nagkakaroon ng laman niyang puno niyan, either 4 o 5 sanga. Nagsasanga yung puno niyan. Yan yung laman. Yun yung bunga niya, kumbaga, sa ilalim ng lupa, yung laman. Imagine kung 10 yon, divide into 3. Tapos every 3 months makaharvest ka. 8 buwan na si Digong sa dahig. Kita mo? Kung isinigaw mo dyan sa Plaza Miranda, yung isinigaw mo sa Luneta at sa EDSA, kung itinanim mo na kamuting kahoy yan, di ang dami mo nang na-harvest. Pangalawa, yung pilit mong ipagtanggol si Digong, tapos sabihin mong walang mali, pero nakakulong. Ang akala nila, pag nakalaya si Digong, magbago ang buhay nila. Mga tanga, si Digong mamamatay, bilyonaryo yan, kayo mamamatay, kayo pangit, uto-uto, inutil, hampas lupa, mahirap pa rin. Di ba? Do you think pag si Sara maging presidente, yayaman kay mga putang ina yung DDS? Hindi. Yung taga Cebu nga, ang daming DDS nung binaha, natulungan ni Sara, wala. Yan ang tandaan ninyo. Ang
Ang taga Cebu, majority dyan DDS. Nung binaha sila, nagbago ang buhay nila. Nga. Paano pa pag naging presidente si Sara? Oh, tapos bahain ang buong Pilipinas. Okay lang kung magtayo siya ng arka ni Noah. Oh, sasakay tayo lahat doon. Oh, ang tanong ngayon, paano ni Sara isagip ang mga DDS kahit magtayo siya ng arka ni Noah kung hindi naman siya kapitan sa barko? 'Di ba? Wala pa rin. Hindi kayo maliligtas. Kumbaga, kung may anomalya man, walang ligtas. Kumbaga. 'Di ba? Sabi ni Amy. Ganun 'yun, mga kababayan. Oh. So ano pang gusto nyo, mga DDS? Ay, Diyos ko. Diba? Binugkal na yung bundok ninyo, nilalim na yung bundok ninyo, tuwang-tuwa sila. Wow, ang ganda ng Manila Bay. Walang presidenteng nakagawa niyan, kundi si tatay lang. After 10 years, nabutas ang bundok, binaha ang Cebu. Wow, binaha kami. DDS pa rin kami. Mahal pa rin namin si tatay. Oh, putang ina, di ba? Kita nyo, mga kababayan, nilamon ka ng putik at tubig, tapos sisigaw ka pa rin DDS. Putang ina. Tapos sasabihin, napakaganda ng Dolomite. Hindi nila alam na yung Dolomite galing sa bundok ng Cebu na binahaan yung nasa baba. DDS pa rin sila. Putang ina. Kahit siguro si Digong magtayo ng planta ng gas tapos silaban niya yung buong Cebu, ang sigaw pa rin ng mga taga Cebu, DDS pa rin kami. Ha? Parang ano lang yan eh. Sabi ng mama mo, ng tita mo noon, ng ate ko ngayon. Ya? Parang ganun. Yung mga DDS. 'Di ba? Sabi ng mama mo, tita ko na daw siya, yung auntie ko noon, na mama mo ngayon. Ya? Ganun sila, mga DDS. Ha? Yung magsabi na, kaya po ako na-deport kasi nakita ng immigration na mukha daw akong babae pero ang passport ko, male. Yeah, kita mo? Lalaki ang nasa passport pero mukha daw akong babae. Tapos pagtingin mo sa mukha, pokirat. Tragis na yan. Oh my God. Mga DDS, mag-isip-isip na kayo, oy. Hindi nyo ba napansin? Ulitin ko pa ba? Halos isang taon na akong nagaganito. Hindi nyo ba naisip na halos lahat ng kadikit ni Digong puro may kaso, puro kriminal? Din DDS pa rin kayo? Diba? Salamat po sa hindi nag-skip ng ads kay Bimbo Mercado. Salamat po, sir. Diba? Mga kababayan, kita nyo? Halos lahat ng kadikit ni Digong kriminal. May kaso, nakulong, ngayon nadadampot. Tapos ang sabi, tingnan nyo si Panelo. Si Panelo nagising na. Anong ginawa ni Panelo? Dati puro siya weak leader. O kulang sa trabaho, walang ginagawa. Tapos ngayon sabay puri. Kasi napansin ni Panelo na halos lahat na yata ng mga gabinete noon ni Digong, ako na lang yata yung walang kaso. Hindi naman po pwedeng kwento-kwento lang yan. Yung kaso ni Digong, hindi po pwedeng gawa-gawa lang yan. Di ba? Yung kaso ni Sara, hindi pwedeng gawa-gawa yan. Gawa niya yan. Hindi tao ang gumawa niyan, siya mismo. Yung kaso ni Roque, hindi din yan sabihin planting yung kaso na yan. Kasi si Roque, gawa niya yan. Di ba? Huwag niyo sabihin na si Roque tinulad kay Laila de Lima. Ano bang kaso ni Roque? Nakita nyo naman ang Pogo. Kita niyo to, tingnan nyo. Ha? Sa Pogo, hindi mo masasabing planting ang kaso ni Roque at gawa-gawa lang ng Administrasyong Marcos. Pakita ko sa inyo, mga kababayan, hindi mo po pwedeng sabihin na ang kaso ni Roque ay gawa-gawa lang at planting lang, no, ng Administrasyong Marcos. Kasi walang ganun, Mars. Ito po mga kababayan. Pakinggan ninyo. This underground tunnel leads to a sprawling mansion, complete with pools, a wine cellar, even a prayer room. All of it belonged to one man.
a Chinese crime boss named Huang Xiang. Pretty luxurious and spacious. Yes, because this is the big boss. Big boss place. The Philippine government gave us rare access to his estate, once the center of a massive scam operation, right in the middle of a rural Filipino town. It's pretty hard to hide a pool like this. The Filipino authorities call Huang the boss of all bosses. He made millions trafficking people to run crypto and romance scams, and clearly, Huang knew how to spend it. His wine cellar was stocked with bottles of expensive liquor. We also find his English textbooks and a karaoke room. Just inviting women here. What kind of women? Like sex workers? Perhaps just women who can entertain their visitor. The life he led is a stark contrast to the reality and living conditions of thousands who are forced to work here as slaves, victims in Asia's notorious scam industry built on corruption and human suffering. Officials have now issued an arrest warrant for Huang on human trafficking charges. As of today, he's still on the run. Oh, kita nyo? Yan po yung Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Huwag niyong sabihin na tanim-tanim lang ang kaso na yan. Huwag niyong sabihin na lahat ng abogado ng mga DDS sila ang tama, mali ang administrasyon ni Marcos. So ano? Mas matalino pa kayo kay Boying? Mas matalino pa kayo sa Ombudsman at Supreme Court? Kaysa sabihin niyo, tanim-tanim yung kaso ni Roque? Kaya magising kayo mga DDS, oy. Alam mo, sa totoo lang, mahirap ipagtanggol ang maraming kaso. Ako na nagsabi sa inyo. Kasi syempre, ngayon, sasabihin mo, mahal ko si Tatay Digong, hero siya. Tapos ang sagot ng, ang sagot ng loyalista at kakamping sa inyo, hero siya, mahal siya, pero nakakulong. Oh, ano pa, paano mo ipagtanggol yan? Sige nga. Oh, mahal namin si Harry Roque, matapang siya, pero mahuhulin at makukulong. Paano mo ipagtanggol? Diba? Kaya magising na kayo, oy. Mahirap magtanggol sa kriminal. Mahirap ipagtanggol ang kriminal, sa totoo lang. Kahit magtutuwad-tuwad ka, isa lang ang sasabihin, kriminal, nakakulong, uuwing garapon. Diba? Yun, mga kababayan. Oo. So yun po yun mga kababayan, yung ating live ngayon. No? Hindi ko na masyadong habaan. Mahirap ipagtanggol ang nakakulong. Kasi kahit sabihin mong wala siyang kasalanan, wala siyang ginawa, bakit siya nakakulong? Paano mo i-explain? Oh, kung ikaw DDS ngayon, tanungin kita, bakit si Digong hero? Dahil nakakulong? Oh, kaya niyang isacrifice ang buhay niya para sa Pilipinas? Ano siya, si Jesus? Ang tanong, bakit siya nakakulong? Anong kaso niya? Oh, di ba ang hirap ipagtanggol? Kung kayo tanungin ko kayo, halimbawa, DDS tayo dito lahat ngayon. Ipagtanggol ko si Tatay Digong, mabait siya, magaling yung war on drugs niya. Tapos sasabihin ng mga kakamping, kung magaling, bakit nakakulong? O anong sagot ko? Ewan ko, siya naman may gawa niyan. Di ba? Ang hirap ipagtanggol. Di ba? Ang hirap ipagtanggol sa totoo lang. Ako inaamin ko noon, naging DDS ako Pero nung nalaman kong ganyan pala siya, putang ina niya, bahala siya sa buhay niya. Ang hirap kaya ipagtanggol. Diba? Sa totoo lang, ang hirap ipagtanggol ni Digong. Kahit sinong mga vlogger ngayon dyan, tanongin ninyo, bakit nakakulong si Digong? Ang sagot nila, ginipit ni Marcos. Anong kinalaman ni Marcos sa ICC? Diba? Ma'am Rosario Bisin. So yun lang, no? Mga kababayan, yung ating reaksyon. Naku, si Sara. Ay, 20 years daw makukulong. Sana. Yeah? Magdilang anghel si Lola Babs. So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko po kayo maisa-isa. Magkikita-kits po tayo ulit bukas sa ating mga sunod na pag-uusapan. Maraming salamat sa inyong lahat. Another day, another live. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless. Mag-ingat po tayo.